Magandang umaga po. Andito naman po tayo sa patuloy natin pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Armando Sanchez, magandang umaga po. At ito po tayo. Ang ating pong alamin, ano ba talaga ang laman ng reklamong impeachment laban kay Sara Duterte? Wala man tayong banggitin kung malakas o hindi. Pero may comment lang ako. Siyempre, comment ko lang yun. Sa akin lang yun. Okay? At pagpatuloy natin ito ngayon. So para maintindihan natin, ibigay ko muna sa inyo ang buod ng reklamo. So, ang buod po ng reklamo ay ganito. Oh, basahin natin sa summary na binigay ng mga may connection sa impeachment, grupo na nag-impeach. Ito po ipipresenta natin yung kanilang pinost. At naniwala naman ako kasi nabasa ko na lahat, no? At ito yung summary. Kumbaga, ito po yung pangkalahatan. Nilista lamang nila. So, lumulabas po na ito basahin natin ang pito po ang articles of impeachment, pito po yung artikulo na kinaso laban kay Sara. Unang artikulo, betrayed public trust or betrayal of public trust dapat to term, hindi betrayed public trust. Committed culpable violation of the Constitution. So dalawa. So hindi lang betrayal public trust, commission of culpable violation of the Constitution, tsaka commission of other high crimes. Ibig sabihin, mukhang naguluhan. Comment ko lang mukhang naguluhan ang nagrereklamo. Hindi nila alam kung anong reklamo. Good morning, Rolando. So, sa una sinabi nila, conducting an contracting an assassin and plotting to murder or associate President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, House Speaker Martin Romualdez as publicly admitted by her in a live broadcast. Unang tanong, may consider ba ito na betrayal public trust? Makonsidera ba ito na culpable violation of the Constitution? Or consider ba ito na committed other high crimes? Okay. So, pero mamaya natin pag-usapan. Next, number 2 na kaso nila, betrayal public trust pa rin, commission of graft and corruption naman ang pangalawa. So, paano ginawa yan? Itong akusasyon, number 2. Misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and Department of Education and Department of Education. So, itong general statement na hindi nagamit ng tama at na malversation. Alam mo yung dalawang salita, misuse of funds tsaka malversation of funds ay magkaiba po. So, kailangan mamili dito ang kumaso. Alin ba sa dalawa ang nangyari? Pag sinabi mo kasi misuse, nagamit sa pundo ng gobyerno, nagamit para sa pamahalaan, kaya lang, hindi tama. Kaya misuse. So, ano ba talaga ang nangyari? Ibig sabihin, ito na lamang po umpisa ng ebidensya na mukhang ang kumakaso ay walang alam kung ano ang nagawa ni Sara. Ang isa naman, malversation. Ano bang malversation? Ang malversation po sa Tagalog ay pagnanakaw. Pagnanakaw ng confidential funds. So, ulitin ko, ang unang akusasyon ng pangalawang akusasyon ng mga congressman, misuse, tsaka malversation. O ibig sabihin sa Tagalog pa ay hindi tama paggamit at pagnakaw. Matanong ko kayo, pag binigyan kita ng pera, pinabili kita ng suka, nakabili ka ng suka, pero hindi yung sinabi kong suka. Halimbawa, sinabi ko, dato pula. Ang binili mo, dato itim. Yan ang misuse. Pero, kung ang binigay ko sa yung suka, ang pera, sabi ko, bumili ka ng suka. Ang ginawa mo, hindi mo binili ng suka, hindi ka na papakita sa akin. Yun po yung malversation. Pagnanakaw. So, magkaibang mundo, magkaibang ibig sabihin itong misuse sa malversation. So, dito pa lang mukhang delikado ito ayan ang komento ko mukhang delikadong akusasyon ng House of Representatives. So, tukuyin ko lang,
Ang confidential funds po na tinutukoy natin dito, number 1, ay yung binigay na 125 billion noong December 21, 2022. Binigay mula sa contingency fund ng Office of the President papunta kay Sara Duterte. Tapos, meron pang binigay kasunod na taon yung 500 million na binigay ng Kongreso at binigay din siyempre ng hiningi din ni BBM para sa Office of the Vice President na confidential fund. At yung 150 million na binigay din sa Department of Education nung taong 2023. Kasi taong 2024, hindi na po siya binigyan. Okay? So, ang komento ko lang dito, magkaiba po ang ibig sabihin, misuse and malversation. Kung misuse, ginamit ni Sara. Kaya nga lang, hindi tama. Okay? Confidential fund. Kung akusasyon ay malversation, ay ninakaw. So ano pa, bigyan natin ng benepisyo ng duda ito. So pwede mangyari siguro baka ibang parte ay ginamit at ibang parte ng confidential fund ay binulsa. Maaring iyan ang ibig sabihin nila. But then the problem is, alin doon ang ginamit, alin doon ang binulsa. Yan ang pinaka-problema dito. So depende, sila may hawak na ebidensya, hindi tayo makakomento na maayos ito o hindi. Ang komento ko lang dito is magkakontra-kontra ang akusasyon na ginamit pero hindi tama at ninakaw. Okay? Number 3, betrayal of public trust pa rin, commission of bribery, at saka other acts of graft and corruption. Tatlo naman. So dito, kung paano ginawa yan ni Sara, sinasabi nila yung pagbibigay, nung natandaan niyo ba yung sinabi ng isang DepEd Undersecretary na nakatanggap daw siya ng mga siyam na envelope na may lamang pera, 50,000 na to, 25,000 pesos. So, yun naman, ang problema natin doon sa Quadcom, nung lumabas yun is, envelope na lang ang pinakita ni ma'am. Wala na yung laman. So, ang tanong, asan ang laman? Kung may laman, totoo ba talaga may laman? Yun ang mga tanong dyan. So, bakit? Ang tanong ko, bakit wala ang laman? Hindi naman sinabi nung tumistigo na babae, nakalimutan ko pangalan niya, kung saan napunta yung laman ng mga siyam na envelope na yon. Basta nag-aligar lang siya na may laman. Sana, maganda sana, mas may chance, paniwalaan, na totoo sinasabi niya kung paglabas niya ng siyam na envelope, may lamang pera. But this time, walang laman. So, hindi na mahirap paniwalaan. Hindi ko alam kung anong ebidensya ng House of Representatives dito. Pero kung ganun lang ebidensya nung naipresenta sa Quadcom at saka sa good government hearing, ay wala pong ibig sabihin yan. Hindi po tatalab kasi pwede namang gawin na ipakita, magdala ka lang envelope, tapos wala namang laman, pwede mong gawin kahit sino. Pero kung may laman naman, nag-effort, medyo paniwalaan natin. Pero, ang problema, kung talagang totoo yan, the best that you can do is right after na binigay sa iyong pera, sinuko mo na kaagad sa, kahit sa policeman lang, sinuko mo sa barangay, pwede na yun. Sinuko mo sa pari, o sinuko mo sa pastor, o sinuko mo sa imam, sa mga religious officials. At hingi ka ng certificate at sinuko mo sa kanila. Kagaya nung taxi driver ng Iloilo at saka ng tricycle driver sa Kalinga. The fact na maiwan sa kanilang sasakyan, yung halimbawa, yung sa Iloilo, 2.4 million sa bag, sinauli niya sa pulis. Sa pulis niya sinuko. At bahala na maghanap doon yung may-ari ng pera. Yung taga-Kalinga naman na driver, sinauli niya rin sa pulis. Ganon ka-honest ang ating mga tao na maliliit. Pero yung mga congressman natin, nakabarong, hindi ko alam kung magkakano barong kasi alam niyo bang barong na sinusot nila? Nagkakahalaga po yung 16,000 hanggang 20,000, yung iba 50,000 pesos pa. So, saan ba sila kumukuha ng pera pambili na maganon? So, ito, paano mo ngayon paniwalaan ng kakusasyon na kung ganon na nakita natin na ebidensya nung hearing ay envelope lamang? Okay? So, pangatlo, pumunta tayo sa pang-apat na akusasyon. Committed culpable violations of the Constitution and betrayal of public trust. Paano ginawa ko ni Sara ito? Sinabi nila,
amassing o sa nag-ipon, amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her statement of assets, liabilities, and net worth. So, according to sa Tagalog pa, nag-ipon ng pera na hindi may paliwanag si Sara Duterte at hindi niya ito binanggit sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. So ngayon, ang komento ko lang dito, para natin mapatunayan yan, kailangan maipakita natin ang mga property na nakapangalan kay Sara Duterte. Hindi natin alam kung may ebidensya sila, pero ang pakiwari ko, ang gagamitin nila yung binigay ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, na mga listahan ng mga pera nila ni Sara Duterte sa bangko. Yan ang pakiwari ko. Pero ang problema ay totoo ba yon o hindi? So, pag hindi totoo, wala tayong alam kasi hindi natin alam ang ebidensya, hindi naman natin nakita ang ebidensya. Pero kung totoo ito, matindi ito. Pagkatapos, hindi pa raw nilista yung salin. So, ibig sabihin, meron ba silang hawak ng salin ni Sara? Baka may meron. So, itong number 4, mas madaling patunayan ito. Bakit? Kung totoo ito. Sa paano paraan? Yung una, number 1, number 2, mahirap paniwalaan yun. Hindi mahirap patunayan yun. Pero number 1, 2, 3, mahirap. Pero number 3, mukhang malakas ito dahil wala ka nang ibang gagawin, i-produce mo yung bangko na sinasabi na nilista ni Trillanes at ipatawag ang bangko, ipa-confirm kung totoo ba yun o hindi. So, ang tanong na lang, mag-i-confirma ba ng bangko? Siyempre, pag inutusan ng impeachment court yun, magsasalita ng tama yan. Magsasalita ng totoo, kagaya ng panahon ni Corona. So, nagsalita ng tama. At ipatawag din ang tinatawag na Anti-Money Laundering Council. May record sila. At ipakita yung records kung talagang may nadeposito na bangko. May nag-exist na mga account. So, in other words, kung totoo ito, mas madaling patunayan itong akusasyon na to. Kaya lang, may kasunod na tanong. Mukhang kasama ba ito? Ito ba yung mga pera? Kasama ba ito nung panahon pa ng mayor pa siya? Kasi alam natin, nung mayor siya, marami siyang itinago na marami siyang confidential fund pagka mayor niya. Mga 2.6 billion pesos ang kanyang kabuuang intelligence fund or confidential fund nung siya naging mayor ng Davao City. So, pero kung magpapatuloy yan na ginamit niya, halimbawa, winidraw niya na bago siya maging vice president, hindi nakasama sa kaso yan. Hindi natin alam kung saan niya binigay, kung winidraw niya. So, maaaring maging mahulog na lang yan sa kaso na regular criminal case. Pero kung naisama, naibangko pa rin ulit na vice president na siya, pwede na siyang isama ngayon na sakop na siya ng kanyang trabaho bilang vice president of the Philippines. Siyempre, pag vice president of the Philippines ka, dapat hindi ka maghawak ng mga unexplained wealth, yung mga kaymanang hindi mapapaliwanag kung saan ang galing. Okay? So, ibig sabihin, ulitin ko lang, ang number 4 na akusasyon, mas madaling patunayan ito kung may hawak na mapatawag at kung totoo ito, mapatawag ng bangko na kung saan nakadeposito, ay pwede na. Tapos ipatawag ang Anti-Money Laundering Council. So, iyan lamang dalawang ebidensya, ayos na. Kung mas mabilis to. Mas mabilis kung ako magdesisyon na abogado na mag-uusig kay Sara Duterte, mas ito yung unahin ko kasi dokumento na. Mahirap kasi mag-away-away kung alin ang totoo o hindi kapag salita o testimonya. So, hindi pa paniwalaan yan ng mga senador. Alam mo namang senador natin, may mga kiling, marami dyan, pro Sara. So, the only way na makuha mo sila is ipakita mo dokumento. Yung tinatawag namin kuminsan sa rules of evidence na the best evidence. Yan. Sa best evidence rule, ang dokumento yung pinaka-best evidence. So, punta tayo ngayon sa number 5. Ano bang number 5 na akusasyon? Committed other high crimes, including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. So, ito naman, ang tanong, mapatunayan ba ito? Yan lang naman kasimple. Pag mapatunayan, ano bang akusasyon nila? Paano ginawa ito? Sinabi ng House of Representatives ay
involved siya sa mga EG or extrajudicial killing sa pamamatay ng mga Davao Death Squad. Naku, paano ito? So, panahon pa ito nung siya ay Vice Mayor. So, kung panahon pa na siya panahon na siya Mayor ng Davao City. So, kung panahon pa na Mayor siya ng Davao City, hindi ito isasama. Wala ito. Babasura ito. Dapat yung krimen na ginawa, mauwi na lang ito sa sampahan mo na lang siya ng kasong murder, multiple murder. Sa hiwalay na kaso, criminal case, hindi sa impeachment. Kasi ito nangyari po bago siya maging Vice President. Okay? Number 6, i-comment ko lang yun ha. Huwag kayo maniwala sa comment ko. Comment ko lang yun eh. So number 6, pang-anim na akusasyon ng House of Representatives. Sabi na, committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust. So ibig sabihin, betrayal of public trust? Hindi pwedeng sabihin committing acts of destabilization. Mali naman pagkasulat nito. Dapat, sulat kayo muna kung anong ground. Pangalan ng ground, betrayal of public trust, tapos culpable violation of the Constitution, and commission of other high crimes, sedition, and insurrection. Yan sinasabi nila. Ngayon, ano ang para mapatunayan, anong ginawa daw ni Sara? Sabi ng House of Representatives. Sabi nila, such as an act of refusing to attend SUNA 2024. Teka muna. Kailan ba naging makasalanan ang hindi pag-attend ng SUNA? Obligado bang Vice President? Walang batas po na nag-obliga, kaya dito palpak itong akusasyon na ito. Number 6. Tapos, number 6, in-appoint niya sarili niya designated supervisor. Pelikula ngayon eh. Wala naman ibig sabihin yun. Walang krimen na nangyari yun. Bawal ba sa batas yun? Designating yourself as survivor, designated survivor. Parang pelikula lang nakuha yun eh. Next, umaten pa daw siya ng rally laban kay Bongbong Marcos. Ay, freedom of expression po yun. Hindi nyo pwede saklawin yan. Kabub. Kabub naman to. Bakit sana hindi nyo na sinama ito? This is a case na nagbo-border po sa freedom of expression. Kasi ang lahat ng tao sa Pilipinas o sa mundo man, sa Pilipinas lang, lahat po, kahit ano pang rangko mo, anong status mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap, may karapatan kang sumigaw kung ayaw mo sa presidente. Eh hindi nababawasan ang karapatan na yan dahil ikaw naging Vice President. Eh kahit tandaan mo noon, nagrarally nga si Vice President Chupisto Gingguna laban kay Gloria. So hindi po yan. Tapos, nagrally ka lang laban kay Bongbong, kasalanan na yan. Tapos isa, defending fugitive pastor Apollo Kibuloy among others. Tika mo na, paano ba nag-defend? That is also a part of freedom of expression. Hanggat hindi nyo pa napatunayan, hindi naman niya hinarangan ang pag-aresto. Walang ang kinaso laban sa kanya. Walang kinaso si General Nicolas Torre. So hindi mo sasabi na defending ko. Kung nagsalita ka, it's a part of your freedom of expression. Kahit sino, hindi mo masasabi kung inaakusahan pa lang ang tao, although naniwala ako guilty dyan si Kibuloy, pero sa status pa lang nag-aakusa ka pa lang, hindi mo masasabi na ang pagdepensa mo sa isang tao, ano ibig sabihin ng abogado ni Kibuloy? Mali. Kasi dinepensa ni Kibuloy, si Kibuloy, kinidepensa ng abogado niya. Ibig sabihin, mali ba yon? Kung depensa niya doon, narinig ko yun, nagsalita lang siya. Ang narinig ko, sinabi niya political. Ibig sabihin, karapatan niya rin magsasabi kahit sino sa atin. Okay? So, ibig sabihin, palpak na itong reklamo number 5. Number 6, ang nakita ko lang ito medyo malakas, number 4. Kasi mapatunayan ng dokumento. Ako nagbabase po sa aking experience bilang abogado, mahirap po patunayan ang kaso kung salita lamang ang gamitin mo. Kung testigo lamang, kailangan dokumento, minimum. At ang pinakamatapang na ebidensya ay ang tinatawag na object evidence. Ano ba yung object evidence? Yan yung halimbawa, inakusahan kita po, ikaw pumatay kay Percy Lapid o si Bantag. Bakit? Ang aming object evidence, bala na nakuha sa katawan ni Percy Lapid at saka sa kotse ni Percy Lapid. Next, ang bala nung ginawang laboratory test, nagsumigo o tumugma sa nananggaling sa baril na sinuko ni Joel Escorial. So, ganun kasabi. Ganun na kasimple. Ibig sabihin, sigurado na kami na si Joel Escorial ang bumaril at sigurado na kami na tama
ang pag-amin ni Jubil Escorial na siyang pumatay kay Percy Lapid. Ganun lang ho kasimple. Ngayon dito, ang kasunod naman ng akusasyon, pang-pito. Pito lahat eh. Totality of the Vice President's conduct. Ay, kabuuan, binuo nila lahat. So, lahat ng binanggit ko sa taas, pinagsama nila. Yun na daw yun. At lahat ng yun ay bumubuo daw ng display, no, conduct constituting betrayal of public trust. Baka betrayal lang ng trust ni Bongbong Marcos to, hindi public. Iba si public ha, iba si Bongbong. Iba yung tiwala kay Bongbong, iba yung tiwala sa public. Public offices sa public trust, hindi Bongbong offices, public trust, hindi po yun. Culpable violation ng 1997 Constitution and graft and corruption. So, ibig sabihin, in other words, ang judgment call ko lang dito is medyo mamili na lang, para mabilis ang trial, mamili na lang ang House of Representatives, mga abogado nila. Si Beatrix, si Attorney Defensor, si Attorney Atzarod, si Attorney Rhodes Rodriguez, sino pa? Si Attorney Jill Bungalon. Mamili na sila. Ito lang pinakamalakas na kaso nila. Pwede baguhin nila, tanggalin nilang misuse. Malversation na ng confidential fund. Kasi wala naman sila, paano nila patunayan na ginamit? Di ba? Ang napatunayan lang naman nila ay may resibong binigay na malversation na napunta kay Grace, Mary Grace Piatos. Pero that alone is not automatic na sabihin mo na binulsa ni Sara. Marami ka pang ibang sasabihin. Kasi unang-una, pagdating sa trial, wala tayong batas po nag-utos kung paano walang batas kundi directive lang ng kuha. Walang batas na nag-utos kung paano i-liquidate, kung paano magpatunay na ginasta mo ang confidential fund. So, pwede niya ring sabihin, yan ang interpretasyon ko eh. Kailangan hindi manalaman ng bayan kung sino ang binigyan namin ng pera. So, iyan po ang aking assessment dyan. Okay? So, nakita nyo na ngayon na ang malakas lang doon is number 4. Number 4 ba yun? Ulitin ko na nga. Number 4 na sa salin na kabase. Pero ikukonekta nila na hindi binitawan ni Sara nung naging vice president na siya. Yung number 2, medyo malabo pa ito, confidential fund, pero depende, baka mayroon pa silang ebidensya. Pero ang sa akin punto sila dito, mamili na lang sila kasi mabilisan. Kasi kung ubusin nila itong 7, paulit-ulit magpresenta sila ng testigo. Tatagal. Kada isang testigo siguro sa isang araw na trial, maximum ay 4 o 5 testigo ang pwede nila may presenta. So kung isang kaso lang isampa nila, mas madaling tapusin. Yan lang aking rekomendasyon. Di ba? O ganoon lang sana gagawin nila. Ay. So, yan po ako sa, tapos i-upload ko naman dito ngayon para makita ninyo yung tinatawag na kaso. Na kaso, actual na case na sinampa nila. Ito, yung article impeachment, actually may 32 pages. Tingnan natin sandali lang. Inuubos ko lang. Ito, sandali lang. So, habang nag-download ako, ulitin ko lang po, sa dinami-dami ng akusasyon, ay ang malakas lang doon ay number 4 tsaka yung sa confidential fund. Pero hindi natin sigurado kung anong ebidensya ng confidential fund kasi hindi naman natin nakita sa hearing. Ang nakita natin sa confidential fund yung mga resibo na nakapangalan kay Mary Grace Piatos, pero hindi sapat yun. Kasi may karapatan naman ng kahit sinong opisina magpakita ng resibo na hindi na ibibigay yung pangalan ng pinagbigyan ng pera. Kasi nga intelligence information nga yun eh. So ngayon, kung intelligence information, mahirap maghanap ng ebidensya para patunayan na inimbento lang yung evidence na yun. Inimbento lang yung confidential operation na yun. Mahirap makahanap ng patunukan. Yan ang hirap sa confidential fund po. So kaya nananawagan ako, ang isa sa adhikain ko kung ako'y senador, tanggalin na yung confidential fund. Doon na lang ilimitahan na lang yan doon sa mga military at pulis. At saka laban para sa bayan,
kung gagamitin ng Coast Guard laban sa China, yun ang doon na lang limitahan. Hindi po pwede dapat bigyan. Kasi sa panahon ni Noynoy, 500 million, halos wala naman confidential fund. Sa panahon lang ni Duterte nagsimula yan. At minana naman, sinamantala naman ni Bongbong Marcos. Ang panahon ni Duterte hanggang 4 billion ang kanyang confidential fund. Panahon ni Marcos, ginawa yung 4.65 billion pesos. So, ibig sabihin, sino mas kurap? Sa 3 taon, gano'n na kagad na nagastos ni Bongbong Marcos. Ha? Tapos may most corrupt budget pa tayo na nangyayari na blanco ang pinagmulan. Blanco ang Bicameral Conference Committee. So, yan po yung mga bagay na hindi natin maiwasan sa usapin dito sa impeachment court. Siyempre, yung iba, makasara o makaduterte, ay aargumento sila. Bakit nyo? O sige nyo ang aming paborito. Ha? Yung idol namin. Bakit? Mas marami, million lang yun. 125 billion lang yun. Tapos kayo, billion-billion kung magnakaw sa ayuda. O, ang hirap kasi. Dapat yung ugali ng bayan natin, ng mga opisyal natin, bago ka mag-akusa, dapat ikaw ay wala kang ginawang kasalanan. Kaya nga sabi ni Hesus Kristo, yung pasensya ng mga Muslim ng mga subscribers ko, sabi kasi sa Biblia namin, sa mga Katolik, sa mga sa mga Christian Bible, nagsasabi po ron na pinag-usapan si Magdalena na taksil sa kanyang asawa. Siya ay prostitute kuno. So sabi ng mga kumukontra kay Magdalena, binubulong-bulong nila lahat kay Kristo na hindi dapat dapat matuhin yan. Dapat matuhin yan hanggang mamatay. O, di nagsalita si Kristo kasi si Kristo, bakit kinausap ni Kristo si Magdalena? Taksil naman pala sa mister niya ito. So ang sagot ni Kristo sa kanila, kayo na mga naniniwala na wala kayong kasalanan ay siyang unang pumukol ng bato. O yun. So ngayon, pumukol ng bato ito sila ni Martin Romualdez. Ang tanong, wala ba silang kasalanan? Yun ang tanong. Okay? So, yun nga, tingnan natin ngayon. Okay, let's go to page 1. Para makita nyo lang kung anong mga reklamo. Ito, page 1 ng reklamo ng impeachment. Yan. Page 1. Yan ang page 1. Ayan malaki yan. Palakihin ko. Nabasa nyo ba? Yan, malaki na. Yan ang page 1 ng reklamo. So, in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, respondent. So, verified complaint for impeachment. We, the undersigned complainants, as the duly elected representatives of the people, comprising at least 1/3 of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines, under oath, do hereby file this complaint for impeachment of Sara Zimmerman Duterte, incumbent Vice President of the Republic of the Philippines, based on the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and commission of other high crimes. Dapat commission of other high crimes. Naku, mali naman ang grammar nila, English na. Anyway, lang yan, matters of form lang yan. So, number 1, nature of the complaint resolution. Number 1, we are filing this complaint under and pursuant to the provisions of Section 2 and 3, Article 11, or accountability of public officers of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Number 2, respondents' impeachment is being initiated in accordance with Section 3, Paragraph 4 of Article 11 of the 1987 Constitution, as well as Section 2, Paragraph C, Rule 2, and Section 14, Rule 14 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings of the House of Representatives of the 19th Congress. So, yan ang sinasabi. So, tanggalin na natin to. Tapos, basahin naman natin page 2. Page 2 to, page 2. Page 2. Yan, page 2. So, sa page 2, basahin natin, palakihin natin para mabasa nyo. Yan, the parties. We, the complainants,
Sabi niya, we the complainants are all Filipinos. Hindi, baka may Chinese pa sa inyo dyan eh. And all of legal age. As duly elected incumbent members of the House of Representatives of the 19th Congress, we bring this action for and in behalf of the Filipino people. We may be served with notices, orders, pleadings, and or other processes of the House of Representatives, Constitution Hills, Batasan, Complex, Quezon City in connection with the instant verified complaint for impeachment. Number 4, respondent Sara Zimmerman Duterte is Filipino of legal age, married, and the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. She maintains office at the 11th floor, Cybergate Plaza, EDSA Corner, Pioneer Street, Mandaluyong City, 1550, Metro Manila, where she may be served with notices, orders, pleadings, and other processes in connection with this verified complaint for impeachment. Okay, statement of facts. O itong salita nila. Number 5, paragraph number 5. On July 1, 2022, Respondent Duterte assumed the duties and responsibilities of the Vice President of the Republic of the Philippines. So, Feb.1, on June 19, 2022, prior to her assumption in office and in accordance with the Constitution, Respondent Duterte took her oath of office. Wala na yung oath lang yan. Number 6, before her election, an assumption in office as Vice President, Respondent Duterte occupied the following public offices. Okay, tanggalin na natin yan. Next, let's go to page 3. Page 3. Page 3. Yan, page 3. Palakihin natin para mabasa ninyo. Ay, hindi pala yan. So, ito. Position na ngayon, Vice Mayor Davao City, 2007 to hanggang 2010. Mayor Davao City mula 2010 hanggang 2022. So, ngayon, ang problema nito may tumatawag. Hello? Nagla-live pa ako noong? Nagla-live pa ako. Tawagan kita maya. Sige. Okay. Tapos, number 7, however, within less than 3 years since having assumed the vice presidency, which is the second highest civil office respondents of Duterte has reportedly, egregiously, and grossly violated. Wala lang, diretso lang. Number 8, it has also been discovered that the actions of the respondent are nothing new. She has acted in a similar, if not the same manner, ever since she assumed positions in public office. The only difference is in previous occasions, she had successfully hidden her actions from public view. Sabihin, no more. The undersigned members of the House of Representatives, comprising at least 1/3 of the lower chamber of the 19th Congress, and as representatives of the Filipino people, cannot and will not remain silent nor remain indifferent. Okay, ang haba ng verbos. Pagkasulat, hindi ba sila marunong gumawa ng reklamo na maigsi lang? Hindi ba nila marunong sumulat? So anyway, ito, grounds for impeachment. Article number 1, sabi ng mga kumakaso laban kay Sara, respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Article 2, respondent betrayed the public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President. Yan, ang ginawa niya. So, tanggalin na natin ito. Next, punta tayo sa page 4. So, page 3, natapos. Page 4 tayo. Yan. Yan. Nakita nyo? Yan, page 4. Hindi pa rin nakita. Bakit? Ay. Baka mali ang ano ko. Ulit. I-out natin, i-out. Okay, agad natin ulit. So, screen capture.
Saan ba ito? Ay, ayun, ayun, kita ko na. Yan. So yan, ha? Respondent betrayed the public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption in violation of Republic Act 9 number 33019. Yan, number 3 accusation. Number 4 accusation. Respondent committed culpable violations. Ang haba, no? Ganon pa rin. Number 5. Number 6. Respondent by herself and or in concert with others committed acts of destabilization. Yung sinabi ko kanina. Article 4. Ito, tingnan natin yung discussion ko anong laman ng akusasyon. Ito naman. Article 1, inulit lang nila, respondent betrayed. So, tanggalin na natin ito. Next is, angat naman natin yung na page 5. Ito naman page 5. Okay, page 5. Page 5. Sabi nila kung paano na-commit ang crime, itong sabi naman Kongreso. Respondent Duterte resorted to threats of bodily harm and worse, assassination against key officials of the Philippine government and their family members, particularly the sitting President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And number 10, the nation watched in horror and shock when in virtual press conference conducted by Respondent Duterte and her Chief of Staff, Attorney Zulaika T. Lopez, in the early morning of November 23, 2024, Respondent Duterte publicly and brazenly declared that she had contracted an unnamed person to kill the President, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives in the event of her death with their clear instruction. So, ngayon tanong, ito na. Sabihin natin, ikot natin ang sinabi ni Sarah mismo. Wag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako sa na tao. Sinabi ko na sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, wag kang tumigil na hanggat hindi mo mapatay po sila. And then he said, yes. Okay. Tanong, ito ba ay plot to commit murder or not? Para masabi mo na murder, plot to commit murder, walang parusa po sa ating revised penal code na nagpaplano ka palang papatay ng tao. Ang parusa sa atin, sa batas natin, ay nagsimula naman kung ikaw ay may tangka na. Kung nagsimula ka na. Nagtangka at hindi natuloy, yun po, paparusahan ka na. Pag nagtuloy-tuloy ka at ginawa mo ang lahat ng aksyon na dapat kailangan para patayin mong tao, pero nabigo ka, ang tawag diyan, frustrated murder. At kapag tinuloy-tuloy mo, nagtagumpay ka, napatay mo, saka palang maging murder. So ang tanong, saan ba pupunta? Nag-commit ba ng attempted murder si Sarah? I beg to disagree, hindi po siya nag-commit ng crime ng murder, ng attempted. Wala pa nga nag-umpisa, hindi pa nag-umpisa eh. A plan is always a plan. You will never be imprisoned just because you have a plan to kill somebody. Until and after you started to commit the first act needed to commit the crime of murder, walang attempted murder na pag-usapan at walang krimen na pag-usapan, walang ergo, walang kaso. Anong klase itong mga congressman natin? Ay, bobo naman ito. Bakit nyo binoto mga ito? There is no such thing as plotting to commit murder. There is no crime as such. Kahit alam mo pa, kahit ipaalam ko pa na gusto kong patayin si kung sino pa, wala pong krimen na plot to commit murder. More so, lalo pa kayo naging problema na hindi plot yun. Bakit? Kasi mangyayari lamang ang pag-commit ng crime pag pinatay nyo si Sarah. Hindi pa naman pinatay Sarah, so hindi mangyari. Alam mo, ang problema sa Pilipinas, saksakan ng politiko.
Dapat kumakaso kayo para paniwalaan kayo ng tao, dapat tama ang kaso nyo. Huwag kayo mag-imbento. Ha? Ito, basura tong unang kaso. Huwag nyo na ituloy ito, yung number 2, ibasura nito. Huwag nyo na pag-usapan ito. Yan po ang first na accusation nila. Plot to commit murder? My golly. Where are your brains? Ha? Attorney Lorenzo Defensor? You are a disgrace to Miriam Defensor. Asan ang brain mo, Attorney Rhodes Rodriguez, sa One Rider Party List na it turned out na you're only taking advantage at ikaw pala po nanggaling pa sa pamilya ng kontraktor. Asan ang mga utak ninyo? Ha? Attorney Romeo Acop, asan ang utak ninyo? Ba't sinama nyo? Dapat hindi nyo sinama ito. Paubos-ubos na ng oras to. If at all, pwede mong sabihin pa ito na expression of anger, disgust. Expression of disgust and anger are expression which is protected under Section 4, Article 3 of the Constitution that says no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, or the right peaceably to assemble and petition the government to redress grievance. Sabi pa nila, the foregoing statements of Respondent Duterte admit two things. First, that she has specifically directed the person to kill the person. Wala pa. Directed nga. Pagkatapos kung siya'y mamatay, even if there is a contract, even if it is true na may kontrata siya, hindi magiging krimen yan. Ang inakusan nyo rito to commit the crime of murder. Kaya, dahil imamarder niya ang presidente, you consider the president as public trust. Hindi. Ang public trust, public. The president is not public. He is himself. May sarili din siyang obligasyon sa public. May sariling obligasyon sa public. But for you to say that you are against the General of the Republic of the Philippines, that does not mean that you committed the crime if you pronounce something that you are against the Chief of Staff. I don't want him. Take him out. Replace with another. That is not a crime. That is an expression of anger and disgust that is covered by the freedom of expression, and that is protected under Section 4, Article 3 of the Constitution that says no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, or the right peaceably to assemble or petition the government to redress their grievance. Ano pag sinabi na that her instruction, wala na to, kupal ito. Pasensya na kayo. Napakabuboy. That shows how ignorant or how bright or how intelligent our lawyers in the government and our congressmen. So let's proceed with another case. Itatanggalin na natin ito. Ay, huwag na ako, hindi naman ako na-blood. Anyway, next. Admission, wala yung kahit anong pang-argumento nila, hindi tatalabihan. Ang haba naman ng kwento nila tungkol dyan, tatanggalin ko na lang. Pupunta tayo sa number 2 accusation nila. O, Article 2, ito. Punta tayo sa Article 2. Yan. Ito yung Article 2 which is page 9. Okay. So page 9. Huwag na natin basahin yan. Ito, Article 2, Respondent betrayed the public trust and or committed graft and corruption and misuse. Basahin natin kung ano mga ginamit nilang ebidensya. Sabi na 2.1, 21, paragraph 21, Respondent Duterte has gravely betrayed the public trust and revealed herself to be unfit to discharge the trust reposed upon her office in handling public funds. This has been shown not only by her misuse and or malversation of confidential funds, but also by her repeated attempts to conceal and suppress relevant information and documents on her fraudulent liquidations of how the confidential funds were spent. Okay.
Basahin natin, number 22, paragraph 22. In these 2 years, as Vice President, Respondent Duterte managed to gain direct control of at least 612 million pesos, 612,500,000 pesos of confidential funds. All of which were wantonly and questionably spent in exorbitant, if not fictitious. Ano ba talaga ang totoo? Ang unang akusasyon nyo, ginamit sa masyadong magastos. Ibig sabihin, akusasyon nyo, ginamit. Ano lang, hindi lang tama pagkagamit. Yan ang akusasyon nyo una. Tapos, if not fictitious, ibig sabihin, hindi kayo sigurado kung ano talaga nangyari. Kasi if not fictitious, expenses. So, hindi kayo sigurado kung fictitious na expenses or ginamit, pero mali lang pagkagamit. Yan ang problema sa mga naggumawa ng abogado ng statement nito. Hindi kayo trial lawyer kasi. Yan ang problema sa inyo. Ito, kukontra sa inyo to, this is a statement against you. This is a statement against you. Hindi ka mananalo sa kayo mismong umamin na kulang kayo ng ebidensya. Kayo mismong umamin na papakita na wala kayong alam. Dapat personal nyo alam ang inyong kinakaso. Next, basahin natin, number 23. Among others, the inquiry conducted by the House of Representatives on the utilization of confidential funds by her offices clearly show that the supposed confidential expenses where the funds are supposed to have been spent on are nothing more than ghost expenses. O anong katibayan nyo kung ghost expenses? Tanong, magiging ghost ba ang expenses just because nagporsensya ng resibo na Merigis Piatos? Pinag-usapan po natin ngayon ay kaso na. Kailangan patunayan nyo yan ng beyond reasonable doubt yan. So paano masabi na ghost ang expenses? Nakita nyo lang, resibo lang ni Kukoy Villamin. Resibo lang ni Merigis Piatos. At resibo ng mga pinakapangalan sa tao na hindi nakalista sa listahan ng Philippine Statistics Authority. Yan ba ay sapat para sabihin mo na ghost ang expenses? Akala ko ba ako sa sinyo binulsa? Iba yung pagbulsa ng pera, iba yung paggasta. Sinabi ko, ulitin ko lang, ginasta pero hindi tama pagkagasta. Pag sinabi binulsa, binulsa, walang gasta-gasta. Mas maganda pa kung sinabi niyo, direkta, wala na kayong duda dapat pagsalita rito. Ang problema sa inyo, may duda pa. Sabi niyo, among others, the inquiry conducted by the House of Representatives on the utilization of confidential funds. Clearly pa ha, clearly napapakita na yung confidential expenses ay napunta, nagasta sa wala at saka sa mahiwagang gastusin. Paano nasabi? Ang nakita nyo lang Merigis Piatos tapos nag-conclude na kayo yung pundo na inamin ni Merigis Piatos ay napunta sa wala. You have to prove. To go beyond kung sino, kung saan napunta. Kasi alalahanin ninyo, bago nyo mapin-down itong tao, dapat patunayan ninyo na hindi ito confidential fund. Kasi kung hindi confidential fund yan, tapos na si Sara Duterte. Ang problema, confidential fund kasi. If it is confidential fund, wala tayong batas na nagsasabi kung paano magparesibo ng confidential fund, kundi directive lamang ng COA. Hindi po yan batas ang directive ng COA. Okay? Naintindihan ba ninyo ito? Kinikriticize ko lang ito. Ibig sabihin, nagpapakita na yung kaso ninyo mahina. Hindi ninyo matutukoy, hindi nyo mapatunayan na ginasta o binulsa. Ibig sabihin, hanggang ngayon, wala kayong ideya kung nagasta o nabulsa. Hanggang doon lang ang ebidensya ninyo na nag-issue ng resibo si Merigis Piatos, tsaka yung 6,000 na resibo na wala ng mga pangalang tao na wala sa Philippine Statistics Authority na listahan ng mga tao, kung sino mga tao nakarehistro na pinanganak sa Pilipinas. Kung ganon, tumba na ang kasong ito. Ay nako. Para lang ito sa pamulitika. Marami natutuwa. Merigis Piatos, pati ako natuwa din. Akala ko mayroon pang ebidensya, pagkatapos kailangan ng ebidensya na kung saan napunta yung pera na tinanggap ni Merigis Piatos. Kaya kailangan lumalim kayo. Hanapin yung ebidensya. It is not sufficient for you to say that money went to nothing or money was misused.
just because it was certified that it was received by a certain Mary Grace Piatos or Cocoy Villamin or whoever other else. Di ba? Wala akong kinakampihan dito. Ang kinakampihan ko dito, katotohanan. Kung ano ka, kung abogado ka talaga, you have to study your case. Ito ang ebidensya na hindi nag-aaral ang mga abogado ng House of Representatives. Yun lang kung ano lumabas sa HUAD Committee at saka Good Government. Yun lang ang inyong ebidensya. Wala po yan. Matatapos lang yan. That is subject to further investigation kung sa prosecutor pa kayo kumaso. Halimbawa, kumasok kayo sa prosecutor. Ang kaso nyo kay Sara Duterte, binulsa niya po pera. Bakit niya binulsa? Kasi nag-isip po siya ng resibo na confidential fund na resibo na Mary Grace Piatos. Tanong, so with that receipt, ibig mo sabihin binulsa na? Pwedeng sabihin ibulsa yan kung hindi yan confidential fund. Kung ibang pundo yan, pwede mo sabihin na binulsa. Halimbawa, pundo yan sa pagpapatayo ng building ng Office of the Vice President. Tapos ang resibo na kontraktor ang pangalan Mary Grace Piatos. Hindi, yan, automatic na yan. Pero ang pinag-usapan natin ay confidential fund. Ano ba ang confidential fund? Secret fund. Hindi ko nidepensa dito si Sara, dinidepensa ko ang bayan na huwag nyo sayangin ang pera ng bayan sa isang kaso na walang kwenta. O sabi pa, number 24, in fact, the OVP and the DepEd Special Disbursing Officers, Gina Acosta, Edward Pajarda, have both declared under oath that they supposedly have no knowledge. O, kung walang knowledge, paano ninyo malaman ngayon yung perang pinalabas ng disbursement officers saan napunta? You have to go to the bottom of it. Kailangan malaman natin kung sino ang pinaka-ultimo na tao na tumanggap ng pera. Hindi, wala kang sinabi. Tingnan natin, baka meron dito sa next page. Titingnan natin ang next page. Baka may ebidensya sila. Ay, na-high blood naman ako nito. Sinayang nyo lang ang pera ng pamahalaan. Mga pera namin yan, ginagastosin sa paggawa ng impeachment complaint. Ay, nako. Ito. Screen capture. Ito. Page 10 ba ito? Page 10. Inisa-isa natin ha. Ito. On where the confidential funds were spent as they were instructed directly by Respondent Duterte to merely turn over the confidential funds to UC at si Colonel La Chica tsaka si Colonel Mendoza. O ngayon, dahil binigay sa Colonel na yon, ibig niya ba sabihin, binulsa na ni Sara? Dapat patunayan nyo, may ebidensya kayo na magpapakita o dokumento man lang na resibo na tinanggap ni Sara mula sa Colonel La Chica na yon sa kung sinong Colonel sa Mendoza ba yun? Ay, nako. Anong klaseng mga utak? Saan ba kayo nag-aral ng law school? Huwag niyo sabihin sa UP, tsaka Ateneo at tsaka San Beda kayo nag-graduate. Pag gano'n, sinisira niyo na nga ang law school ninyo. Hindi na po ito circus, hindi na po ito drama sa Quadcom o sa Good Government. Totoong buhay na ito, totoong kaso na ito. Ay, naku, tingnan natin, mayroon pa silang ibang ebidensya. Baka mayroon dito. On the matter of the 2022-2023 confidential funds of the Office of the Vice President. Number 1, if the liquidation reports and supporting documents are given any credence, then the confidential funds of the OVP and the respondent Duterte were applied to unjustifiably exorbitant, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures. Basahin natin ulit kung ano sinabi nila. Number 26, paragraph 26, as shown by the OVP's own liquidation report, the 2022 OVP confidential funds in the total amount of 125 million pesos were certified by Respondent Duterte herself to have been fully disbursed and liquidated during the period of December 21, 2022 to December 31, 2022 or within the short period of 11 days. In other words, the OVP and the Respondent Duterte spent the amount of 11,363,000 pesos every day. Tanong,
Pag napatunayan, at napatunayan naman yan, ako naniwala ko dyan, kahit sinong tao maniniwala dyan, na bawat araw, sa 11 araw, na tinanggap ang 125 million, ay ginasta equivalent to 11,363,000 pesos and 636 pesos and 36 centavos. Totoo yan. But the problem is it impossible? Patunayan nyo na imposible, patunayan nyo na walang proyekto ginawa. Yan ang hirap sa inyo, nagmamayabang kayo na magagaling. This is not sufficient. Even if we are to speak about the malversation case, hindi rin ito malversation. Kasi kailangan mo papatunayan na yung lahat ng 125 o 11,363,636 pesos and 36 centavos went to the pockets of Sara Duterte. Asan ang ebidensya nyo? That is not sufficient. Kasi pwede rin po mangyari na napunta sa ibang tao yan. You have to prove a fact that nobody else was the recipient of this 125 billion pesos. Hindi nyo ba naisip yung weakness ninyo? Akala ko, umaasa pa naman ako sa inyo na marami kayong ebidensya na nakuha. Kung ganito lang ebidensya, let us stop this hula-balo. This is nothing but waste of money. O, tingnan natin ang 27. Pertinently, according to the 2022 OVP of Accomplishment Report, these were spent for surveillance and monitoring. O, patunayan nyo na hindi totoo yan. Sinabi ni Sara Duterte, sa surveillance and monitoring nangyari. O, ginamit daw niya sa rental and maintenance of safe houses. Wala tayong alam kung ano meron sa rental, ano meron sa, kahit sabihin mo, 16 million a day. Sa tingin mo ba, hindi pwede mangyari yan? We must remember that their accusation must be beyond reasonable doubt. Otherwise, hindi nyo makumbinsi ang mga senador na botante kagaya ni Bato. Kagaya ni Bongo. Kailangan nyo ng boto ng 16 senators para makonvict nyo si Sara Duterte. So, sino sa mga senador dyan maniniwala sa inyong akusasyon ng ganito? You are only wasting. Pag ganito po, pag ako po ang senador, I will vote that the impeachment complaint filed did not have sufficiency in form. Sa form pa lang, tapos na. Kasi wala kayong ebidensya sinumite para malaman pagkatapos na magastong 11,363,636 pesos and 36 centavos kung paano, kung kanino napunta. Pag wala kayong ebidensya yan, basura na yan. Mabuti sana nga, ulitin ko lang, kung ang paggagastahan ay hindi confidential fund, yun, tapos si Sara Duterte. Ang problema, confidential fund. Kaya mahirap patunayan kung talagang totoo ba na nangyari o hindi. That's why, ang ina-advocate ko, itigilan na natin ang pagbibigay ng confidential fund. Wala na yan. Kasi binubulsa lang yan kahit yung mga pulis. Si Colonel Joby Espinido sa panahon ni Bato, sinasabi ni Colonel Joby Espinido na wala man nakarating sa kanya kahit piso na intelligence fund. Ibig sabihin, binubulsa ni Bato. O Bato, magpaliwanag ka. I hope so, naintindihan ako ng mga nakikinig sa akin. Lumalalim na tayo. Sinusuri natin ang kanilang akusasyon at anong ebidensya nila. So far, no good. Wala kayong ebidensya magpapatunay na napunta nga kay Sara yung 125 million. Ang inyong ebidensya lamang ay nagpapatunay hanggang doon sa tinanggap ng dalawang kernel. Dapat ipatawag yung kernel, bakit niya tinigil pala ang hearing na yon? Dapat tinawag yung kernel na yon, tinanong sila, sa inyo yung pinagpuntahan nyo. Ngayon, sasabihin naman ng military, ay magkokodita kami niyan. Bakit? Sekreto ngayon eh. Bakit nyo kami pilitin kung saan namin dinala? Ganun po. Kasi ang depensa dyan. So, paano natin masurpass yung problema na yan? So, number 27, sabi na, pertinently according to the 2022 OVP, Confidential Fund Accomplishment Report, they were spent for surveillance. Ay, ulit-ulitin na lang to. Okay? Ng page 10 yan. Punta tayo sa page 11. Ito. Dito tayo sa page 11. Notice, sabay-sabay tayo nagsusuri ha.
Walang bias ito kung ano lang nakikita natin sa akusasyon. At least kayo, saksi kayo ng buhay na nakikita natin ang ginawa ng inyong congressman. Ay, sinabi na 1,454,000 per day for the rental and maintenance. Hindi nga natin masasabi kahit mahal pa na talagang hindi totoo nangyari. The most important is patunayan natin na walang nangyari. Binulsa lang ang pera. Dapat ganun ang ebidensya natin. Hindi pwede liquidation report ang pagbasihan ng ating ebidensya. Kulang na kulang yan. O sinabi na, the liquidation reports for quarter 1, quarter 2, and quarter 3, 2023 were expenses for the rental and maintenance of safe houses. May gali. Pwede ko kayo magkwentuhan ang totoong pangyayari sa buhay. Ang mga CIA, Central Intelligence Agency na mga agents na ginamit sa paghahagilap kung saan si Bin Laden ay nag-upa ng mga maraming mga mahal na mga hotels, nagbigay ng Ferrari sa isang tao, kapalit lamang ng telephone number na baka sakali pa lang na makontak si Bin Laden o hindi. So who can question that? Kung ganito man ang indepensya nila, who can prove that it is not true? Yan ang problema. Hindi lang, maliban na kung aminin ni Sarah. That's the only way. On paragraph 30, these amounts, aside from being exorbitant and conscionable and excessive, are by themselves suspicious. Suspicious, there is no place for you to accuse just because you suspect. Suspicion is not entertained in any case. Dapat proof beyond reasonable doubt. Umamin kayo, suspicion lang. Ay nako. Paano ito? Anong kwenta ng kasong ito? O, punta tayo sa page 11. Ay nako. Mahay blood lang talaga ako. Akala ko magagaling mga congressman natin. Ayan. Akala ko magaling si Jervin Luistro. Ito produkto mo, Jervin Luistro. Nung klaseng abogada ka. Days for an item. Ito number 2, confidential funds. Ito confidential funds ulit. The OBP and the respondent Duterte was malversed. O ito, akusasyon nila na malversed, binulsa. Ibig sabihin, binulsa. So ano, usisain natin anong katibayan nila para sabihin na binulsa ni Sara. Ang problema ko lang dito, unang problema nila is, una, nag-akusa kayo na hindi ginamit sa tama. Sunod ngayon, nag-akusa kayo na binulsa. Tanong, alin ba talaga ang totoo? Binulsa o ginamit sa hindi tama? Magkaiba yon. Kung nagamit mo sa hindi tama, ibig sabihin, wala ka nang ibubulsa. Kung ibubulsa mo naman, wala ka nang magagamit sa hindi tama. Asa nang luhika ng mga taong ito? Number 31, sabi, confidential funds of national government agencies like the OVP and DepEd are public funds held in trust. Thus, under current rules and guidelines, the liquidation of confidential funds must be done through, among others, the submission of liquidation reports and accompanying certification saying that these liquidation reports are accompanied by debt, which supposedly show how these confidential funds were present. Ang sistema po nila, para mapatunayan nila na nagnakaw si Sara Duterte, gusto nila mangyari ng mga congressman ito, dapat isubmit ni Sara kung saan napunta ang pera. Kaya ang liquidation reports lang ni Sara Duterte ay hanggang doon lamang. Hindi na sila lumalalim pa. So, ibig mo ba sabihin na tarantada na buba na abogada si Sara na isasabihin niyo kung saan napunta? Natural, itatanggi niya yan. Ang problema, naniniwala po ako na binulsa ni Sara yan. But the problem is, we do not have evidence. So significantly sabihin, it was only the COA raised the lack of documentation. Hindi po sufficient para sa isang confidential fund na sabihin mo na ninakaw just because kulang ang dokumento na sinumiti sa liquidation. Hindi po sapat yan. Iba po yung confidential fund or secret fund. Iba naman ang pundo na hindi confidential fund. Kasi sa hindi confidential fund, ang mangyari po niyan ganito. Pag ikaw ay si Sara Duterte, binigyan ka, hindi confidential, binigyan ka ng pera
para ipambili ng patayo ng ng building ng Office of the Vice President kasi walang opisina, walang building ang Vice President. So binigyan ka ng 100 million, ipatayo mo sa isang condominium na magiging opisina ng Vice President. So pagkatapos ng taon, walang building. So bibigyan mo na kasi siya ng demand letter. At kung wala siya maipakita at kung hindi niya sinurrender ang pera, that's the time na mayroong presumption na ninakaw ang pera or malversation. Ang malversation presumption o nag-iisip na pinapalagay na may pagnanakaw ng pera ay at upon demand kung may failure para i-explain pagkatapos na hiningi mo kung saan ang pera. Pero dito, we are talking about confidential or secret funds. Iba ito. So number 33, the OVP DEPS gave the House Committee on Good Government the proverbial smoking gun, but in the plural form because of its sheer number and examination of these OVP DEPs, including those that were highlighted during congressional hearings, shows that these have clear and outright badges of fraud, including among others the following observed issues of discrepancies and for, naku, hindi nga sapat yung forgery na yan. Para sabihin mo na ninakaw ni Sara Duterte. Sa totoo lang, balikan natin ang lahat ng hearing. Lahat ng mga testigo doon nagsasabi na si Sara ang gumawa ng Mary Grace Piatos. Walang ebidensya nagsasabi na si Sara ang sumulat nun. To the contrary, or on the contrary, ang gumawa nun ay sila ni Colonel Lachica. Yung mga colonel ng military. Nagdagdag pa kayo, hundreds of DEPs. With the names of the PE or either unreadable, wala na nga kayo doon kahit unreadable kasi confidential fund. Pinayagan ninyo sa confidential fund eh. Yan ang problema sa inyo rin nagsimula. O, tingnan natin sa page 13. Nga ba, balik-balik lang tayo ng basa dito. Parihang diferensya, lahat-lahat. Ito bang congressman ninyo? Pwede ko na sabihin mga bubo ito at saka sabihin ko, opinion ko lang yan. At kung sabihin, are you apologizing for calling us bubo? No, I'm not apologizing. Pasensya na po, opinion ko yan. Repeating the names, indicating payees, so supposedly, paulit-ulit na ito, unless and until you can show proof that it went to the pockets of Sara Duterte, these accusations remain as accusations that cannot be founded. Pwede pa kayo mabalikan ang kaso dito ng damages ni Sara Duterte. Sa totoo lang. Kasi kulang-kulang kayo ebidensya. Because right now, you should certify that your complaint is full of allegations that can be supported by evidence. Kung akusasyon din niya nagnakaw, asan ang ebidensya na nagnakaw si Sara? Ang napatunayan niyo lang, ang resibo, mali-mali. Yun lang. Wala na, hanggang doon lang. At natanggap ng dalawang colonel. Hay, buhay. At least the 1,323 names were found to be without birth record sa PSA. Sabi ko na nga sa inyo, hindi po magmamatter yan kasi confidential fund entitled ang sinong opisina o policeman na magsasabi gagamitin nila fictitious name para hindi malaman kung kanino napunta yung pera. Baka mabis mamamatay pa mga ahente. Yan po ang kaisipan dyan. Ay. Ito naman. Titignan natin, ha? Oh. Ano ito? Page 13? Oh, yan. Fictitious name naman. Ay, hindi ko nabasahin ito. Paulit-ulit lang itong may kwento. Page 14. Wala ito. Next. Punta tayo sa page 15. Ay. Diyos ko, kailan mo pa kami bigyan ng mga congressman na matalino? Yan. Yan page 15. Tingnan natin. Ano ba meron dito? Yan. B, on the matter of the confidential funds of the DepEd. Confidential funds for the DepEd for 2023. In 2023, DepEd, the agency charged with the governance of formal and informal basic education, which was then under the leadership of respondent Duterte, utilized the total amount of 112,500,000 pesos or 75% of the 150 CF.
150 kasi binigay na confidential fund sa kanya. Ang inubos na ni Sara is 112,500,000. Sinabi nila na inubos si Sara. Considering that it was the first time that DepEd was entrusted with confidential funds, Respondent Duterte, in her capacity as Secretary of Education, was expected to exercise the highest degree of accountability and transparency in the use of the CF DepEd fund. But this was not the case. Yung sabi nila, basahin natin, 38.1 paragraph. On the contrary, testimony was received by the House of Representatives, CJGPA, to the effect that the Respondent Duterte had kept the entire DepEd in the dark on the utilization of these funds. In fact, DepEd's chief accountant, Ms. Maria Runa Catalan, who is a required signatory to the liquidation reports, declared under oath that she was only made to sign the liquidation reports and was only shown the cover letter of the submission made to the COA evidencing the use of confidential funds. Sa tingin nyo, tama ito? Ang sagot ko dyan, napakasimple. Ang abogado ni Sara, tandaan niyo, magagaling yun. Sabihin, kaya nga pinapapirma na sa'yo para hindi mo malaman kung saan punta ang pera. Confidential nga eh. Paano pa maging confidential kung malaman mo, suspitsa namin NPA ka? Kung gano'n ni Sara, anong gagawin natin? Ha? Ito ang mga akusasyon ng ginawa ng mga congressman ninyo. Ay, ako'y na high blood. Punta tayo sa page 16. Ito, page 16. Ano may sinabi dito? Paulit-ulit lang eh. Kasi nga dapat, mga Mr. and Mrs. Miss na mga congressmen, alam ninyo, confidential fund ang hinaharap ang kalaban ninyo. At any given time, pwedeng idepensa ni Sara na, kaya nga hindi nyo malaman, kaya nga mga fake names eh. Para confidential eh. So ngayon, kung gano'n ang depensa ni Sara at gano'n ang akusasyon ninyo, wala kayong ebidensya kung saan napunta ang totoong pera, ay ano ngayon ang mangyari? Di ang mga senador na kakampi ni Sara ay buboto pa rin kay Sara. Tandaan ninyo, para mo makumbinsi mo isang kakampi, kailangan dokumento ipakita mo. Siyempre, maraming kakampi si Sara dyan. Ngayon, kung hindi kayo mapakita ang dokumento na papakita kung saan napunta ang pera na binulsa ni Sara, wala tayo, patay tayong bata ka. Yan. Punta tayo sa 17. Ano ba nakalagay sa 17? Ito. Page 17 ang hanapin natin. Ayan, page 17. Ayan. It would likewise appear that DEPs, ito mga DEPs, ito mga resibo, submitted to justify the liquidation were fabricated. Kahit fabricated, sinasabi nga hindi smoking ganyan. Ano ba mga utak ninyo? Hanggang saan ang utak ninyo? Kaya nga ginagawa diyan kasi sasabihin na ni Sara, confidential nga yan eh. Kailangan makakuha kayo ng testigo na nagkakaalam na binulsa ni Sara. Iyon ang hinahanap kong ebidensya na hanggang ngayon na mabasa ko, hanggang dito na ako sa page 17, wala ako nakitang sinabi ninyo na may ebidensya kayo. Patay tayo. Ito, page 18. Tingnan natin. Baka meron dito. Ay, nako. Tatapusin ko nito kahit isang oras na ako mahigit. Himay-himayin natin lahat. Yan. Page 18. Furthermore, ganun pa rin. Nag-akusa na sila plunder. Wala naman silang ebidensya na sinabi rito na binulsa ni Sara. So that is nothing again. Naku. Tapos tingnan natin sa page 19. Ito, nakikita niyo, page 19. Corresponding to Duterte's acts of resisting accountability and suppressing information on the utilization confidential funds again. Respondent Duterte actively resisted any inquiry. Karapatan niya po na hindi siya dumalo sa hearing ng House of Representatives. Bakit?
vice president siya at separate independent body siya. You cannot compel her to attend. And her non-attendance cannot be taken as a violation that could be amounting to culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, commission on other crimes, bribery, or whatever. Wala. Nang hindi lang niya pag-attend, na nag-resist siya, it's not. Ay, nako. Ito, punta tayo sa page 20. Fair lang ako dito. Wala akong kinakampihan. Mas gusto ko sana kampihan ang House. Kaya lang, nakita kong ebidensya ng ginawa nila. Kulang-kulang. Kaya wag kayo magmayabang. Sikat kayo sa tao. Hindi niyo alam naman tao kung tama bang ako sa ginawa nyo. O, Article 3, respondent betrayed the public trust and committed bribery and other acts of graft and corruption in violation of Public Act 3019. Number 53, respondent Duterte o Sara Duterte further demonstrated her unfitness to hold public office by commission of acts of bribery and corruption. Ano yung bribery and corruption? Basahin natin. Huwag na tayo magbasa ng mga justification sa batas. Dapat hindi sila banggit sa batas. Direktor sila dapat sa akto ng ginawa. Tingnan natin ang susunod na page. Mga abogado, dapat i-refrain na kayo. Huwag na kayo gumawa ng mga complaint na sinasabi niya pa kung anong batas. Sufficient na bagitin isang paragraph kung anong kwan yun, batas. Marami pa kayo sinasite-site na kung ano. Kaya naguguluhan tuloy yung mga judge. Procurement-related functions as revealed by the testimonies of si former DepEd. Ito pala si Gloria Jumamil Mercado. Ito yung nagpakita na may siyam na envelope ata kung hindi ko nagkakamali. At saka DepEd Director Resty Osias. Formerly, basahin natin anong ginawa nitong dalawang ito. Saka si Chief Accountant Catalan, basahin natin. Number 56, monetary gifts are also caused to be widely distributed by Sara Duterte to various field personnel using funds from the supposedly unknown sources. So, ibig sabihin, hindi alam kung kanino nanggaling ang pera. A fact admitted by Mr. Paharda, who was tasked by Respondent Duterte to distribute the monetary funds. In other words, they want to show to the court, to impeachment court, na may tinanggap si Mr. Paharda na special disbursing officer ng DepEd para ibigay itong mga pera sa mga undersecretary, kay Undersecretary Gloria Jumamil Mercado, kay Mr. DepEd Director Resty Osias, at saka Chief Accountant Catalan. Yan ang ibig sabihin nito. So, ibig sabihin, sino ba nagbigay? Mr. Paharda. So, kung si Mr. Paharda nagbigay na tao ni Sara, ibig ba sabihin kay Sara na galing yon? So, asan ngayon ang statement ni Paharda, ni Mr. Paharda, na ang inamin niya lang dito sa nakita ko ay hindi, namigay siya ng pera. Ang hindi niya inamin, hindi niya sinabi kung kanino nanggaling ang pera. Yan ang pinaka-problema natin. We cannot assume na gagaling kay Sara yun. At we cannot either assume na totoo yung sinasabi na yun. Kasi pinakita ni Gloria Jumamil Mercado ay envelope na lang, wala nang laman. Asan bang laman, Miss Mercado? Tapos sabi nito, number 57, further it was likewise revealed in the hearings before the CCGB, Committee on Good Government, ibig sabihin ito, and Public Accountant, public accounts, that Attorney Rinald Bonsayak, a close associate of Respondent Duterte, was her law school batchmate and former OVP spokesperson before being subsequently appointed by Respondent Duterte as Assistant Secretary for Procurement and DepEd, sought to rig the bidding in the DepEd computerization program. O ito, wala pa to. Si Bonsayak pa sasabi, ano sinabi dito? Na nakita rito na sinabi ni Attorney Bonsayak na maaring kaklase ni Sara sa law school sa San Beda, sa San Sebastian, at nagsasabi na, ano sinabi niya? May attempt na balahurain yung bidding sa DepEd computerization. So number 58, in committing, tolerating, and sanctioning such acts of bribery and graft and corruption,
Sabi nila, responded Duterte gravely breached the trust by knowingly, willfully, and deliberately violating 3019. So, ibig sabihin, paano yung ginawa yun? Sa pagbibigay ba daw ng pera sa mga opisyal ng DepEd. Okay. In facilitating violation, sabi nila, sa computerization ng budget na rigging, responded Duterte violated the confidence reposed by the public upon her as the second highest elected official of the land. In doing so, Duterte violated her due. Paano nga violated? Puro akusasyon to. Asan ang hinanap ko ebidensya? O, tingnan natin sa page 22. Baka meron doon. Baka meron silang ebidensya. Tingnan natin page 22. Dito, page 22. Sa page 22, sinabi na Article 6, Article 4, respondent committed culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust in amassing, ito unexplained will, sinasabi ko kanina, mula pa nung panahon na Vice Mayor siya at Mayor ng Davao City. So, 61, number 61 paragraph. Sabi niya, responded Duterte has been in public office since 2007 with only 3-year hiatus between 2013 and 2016. However, an examination of the properties and assets accumulated by respondent Duterte and the salary filed during her years in public office show two things. Number one, that the growth in her net worth, assets, and properties is grossly disproportionate to her legitimate income. And number two, vast amounts of hidden and unexplained wealth discovered through a series of investigation were not disclosed in these hearings. Okay, kailangan kong investigasyon ito para natin matingnan natin, baka naman may investigasyon. Number 62, prior to her assumption in office as Vice President, Respondent Duterte served as the Vice Mayor of Davao City from June 30, 2007 to June 30, 2010, and subsequently as the Mayor of Davao City from 30 June 2010 to 30 June 2013, and later from 30 June 2016 to 30 June 2022. So while the corresponding, number 63, while the corresponding salaries for these public offices amount only to an estimated annual income of 2,440,000 to 2,640,000, respondent Duterte's bank accounts throughout the said years reflect deposits and financial transactions cumulatively involving amounts that are grossly disproportionately to her. Naku, ang pinag-usapan nila dito ay patungkol sa pera ni Duterte. Sabihin natin totoo ito, na tungkol pang Vice Mayor siya. Hindi ito pwedeng isama. Maliban na lamang kung ang perang ito na 2,640,000 na inaccumulate doon sa City Mayor ay minintain pa rin yan nung siya Vice President na. Tingnan natin, ano ba yung ebidensya nila? Sabi na meron na sila bank accounts. But the problem is, mukhang may question pa ito na pinresenta ni Senator Trillanes. Kinukontra pa ito. In other words, hindi pa tayo sigurado kung totoo itong bank accounts o hindi. So, that there should have been an evidence aside from the evidence submitted by Mr. Trillanes. Dapat yun ang hinahanap ko. Tingnan natin, baka meron. Number 64, among others, it has been discovered that the amount of more than 2 billion pesos was transacted from 2006 and 2015 across several joint accounts maintained by, ito na naman, joint accounts. Tinanggi kasi ito ng Duterte. So, kailangan natin ng ibang ebidensya para magsasabi na totoo nga yan. So, in other words, unless and until na may evidence na hiwalay na maliban kay Senator Trillanes, ay hindi natin papatunayan, pwede yan. Hindi pwede maging basihan yan ng mga tawag nito, ng mga senador na kakampi ni Sara na para magbagong isip nila. Tandaan mo mga kakampi ni Sara yan, kailangan dokumento pakita mo para maniwala sila. Okay? Let's go to page 23. Malapit-lapit na tayo, 10 na lang. Okay. So, ito, page 23. Ay kung bitinin kayo para lahat-lahat alam nyo ang kaso. Ito, wala tayong kinakampihan dito kung ano lang lumalabas sa kaso, inang kinikriticize natin. So, 65, this hidden wealth in the amount, ay hidden wealth naman. Sinabi ko na nga ulit, hanggat wala tayong ibang ebidensya, kung ang ebidensya lang ni Senator Trillanes sa pagbasihan, hindi pa pwede pa paniwalaan yan. That is clear and explicit. Kailangan para makonbinsi mo si Bato at saka si Bungo
na i-convict si Sara, dapat dokumento ipakita natin. Okay? So that is number 23. Wala rin, inulit lang. So number 24, tingnan natin, page 24. Ang problema kasi dito, they treat as facts, they treat as true yung binigay sa kanila ni Senator Trillanes. Hindi po ganoon. Magiging unfair naman kung walang ebidensya na ibang ebidensya para patunayan yan. Let us wait for that evidence. Baka naman may binanggit sila dito. Baka naman may nakuha ang House of Representatives. Tingnan natin. Number 69. Furthermore, it has been discovered that properties and cash were omitted from respondents to Duterte Salin. Kung salin lang, wala yan, hindi yan. Ay, naku, wala rin palang ebidensya. Okay. Let us go to page 25. Page 25, ito na ba? Page 25. Ito, page 25. Okay. Number 74, said acts notwithstanding the fact that he occurred prior to her term as Vice President of the Republic of the Philippines undeniably constitute grounds for impeachment. Hindi pa nga siya President noon, Vice President, hindi mo pwede gamitin yan. Inamin, kayo mismo nag-amin. Ang iniisip ko dito, na mini-maintain pa rin ni Sara Duterte hanggang ngayon na Vice President siya, ang account na yan, para papasok sa kanyang kaso. Yung mga nagawa ni Sara sa panahon hindi pa siya Vice President, ay hindi tatalab yun sa mga judge na kagaya ni Bungo at saka ni Bato, ni Ruben Padilla. Hindi tatanggapin yan. Magbubuto yan ng not guilty. On Article 5, respondent committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Ano naman ito? Paano nagawa ang pagpatay? A high crime is one which, okay, the crime of murder as well as, nag-define lang kayo kung ano mga ibig sabihin ng crime eh. Ito, hanap kung paano ginawa. So number 77, in this regard, and apart from issuing death threats and contracting an assassin for the, inulit na naman ito. Wala kang crime dito eh. Plotting of murder is not a crime. Ganun lang kasimple. The crime of murder becomes a crime only if you commit the initial act of murder. And it becomes either of the three. Attempted murder or frustrated murder or consummated murder. Ganun lang ho. Ask any lawyer for that. O, in a number of interviews, video, wala yun. Patutsada lang yun. Kay hanggang ano lang yun. Yung sinasabi Las Cañas ay tinutukoy niya yung ng mayor pa si Sara. So, hindi pwedeng gamitin yun. Ang gagamitin natin, yung panahon na Vice President na siya, na mga ginawa niya. O, next, tingnan natin, page 26. Ito bang problema? Mas maganda pa yung kaso na ginawa ni ng Makabayan Black. Mas matapang pa yun. Bakit hindi nyo ginawa yun? Ay, mas maganda pa yung kaso ng ginawa nila ng pinirmahan ni Congressman Gabriel Bordado. O, ito, bakit itong sinunod nyo? Sinadya ata ito para manalo si Sara eh. Number 17, needless to state, these public statements of a self-confessed DDS assassin also made under oath cannot be disregarded. Oh, pero problema, mapapunta nyo ba si, dito, si Las Cañas para magtimistigo, pati si Mato-Bato, para laban kay Sara. Ang problema, yan ang problema. Para mapatunayan si Michael Yang at saka yung Laod Quarry, totoo. Next is, si Sara ba may kasalanan dyan o tatay niya? Hiwalay kasalanan ng tatay, hiwalay kasalanan ni Sara kung meron man. So pag ganitong sitwasyon, paggagawa ng reklamo, motion to dismiss ka ganito for lack of probable cause. Nako. Kahit sinong abogado nito, mag-motion to dismiss ka ganito, lack of probable cause. Respondent, kahit sabihin din natin, aminin na ni Sara itong lahat ng ginagawa ninyo. Kulang pa rin kayo sa pagpatunay na napunta kay Sara ang pera na yung mga ginawang krimen nito ay panahon ng Vice Presidente si Sara. Basura na natin to page 26. Punta tayo sa page 27. Malapit-lapit na, page 27 na. Bear with me. Minsan lang ako mag-vlog na mahaba. Ito. Itong page 27.
As simple as perusal over media and public, refusing to attend. Ay, ang refusing to, sinabi ko na, ang hindi niya pagdalo sa SUNA, ay hindi kasalanan yan. Walang batas na nag-utos na ang Vice President ay dadalo ng SUNA. Ganun lang kasimple. Wala yan. Tapos isa pa, nung nag-rally sa Hakbang Maisog, wala karapatan ng kahit sinong tao na mag-criticize sa gobyerno. Hindi mo pwede sabihin na mali ni Sara yan. Tapos sa prayer rally, wala rin. Sa prayer rally, nagsalita si Sara na kinakampanya si Kibuloy. Wala yun. It's an expression of her right to express as the Vice President. After all, wala pa namang kaso na nagsabi na may korte nagsabi na guilty na si Kibuloy. Hindi ko kinakampanya si Kibuloy. In fact, naniniwala nga ako na nang-rape yung taong yung gagong yan. Next. Page 24. At 28, tingnan natin. Kung may ground pa. Naubusan natin na lahat ng page. Wala akong nakitang magandang ebidensya. Ano bang klaseng... mag-resign na nga kayo lahat. Lahat na gumawa nito, mag-resign na kayo. Pagka-congressman. Papalpak mga prosecutor dito sila si Jervin Luistro. Nako. Paano yung patunayan yan? Publicly attacking President Marcos. Wala yun. Freedom of expression yun. Hindi pwede yan. Depensa lang ni Sara dyan. Bubuto pa si Bato, tsaka si Bungo, tsaka Rubin Padilla, pabor dyan, pati si Amy Marcos. Pati si Alan Cayetano, bubuto pabor kay Sara dito. Kasi malaking utang na loob ni Alan Peter Cayetano kay Duterte. Kaya ginawa siyang speaker. Number 28, page 28 yan. Wala rin mangyari. Let's go to page 29. Ito, page 29. Page 29 ang kaso ninyo. Ano sinabi? Ganon din yung hindi pagdalo sa House of Representatives ng SUNA, yung pag-presscon, yung pag-attend sa Maisog Rally, wala yun. Page 29 yan wala pa rin. Page 30. Tingnan natin page 30. Ano ba ito mga abogado ng Kongreso? Saan ba kayo ng mga eskwelahan na graduate? Anak ng weteng. 86, by pursuing dito, wala na yun. Ito na, Article 7. The totality of respondents' conduct as Vice President, including the commission of the foregoing acts, clearly wala. Inulit lang, pinagsama ang lahat. Kung ang lahat ng sinabi ko kanina ay wala, kahit isa, ipagsama pa sila, lalong wala. Ganun na ho kasimple. Yan po ang sa page 30. So, baliwala, basura yan. So, ang page 31, wherefore, yan, hiningi nila na isintensyahan si Sara. Yan lang po. Therefore, I now conclude, wala ang impeachment articles na ginawa ng mga loko-loko. Tama si Jose Quintal Santa Ines. Call it fishing expedition. So ito, pasensya na kayo. Hinimay-himay ko ng isa-isa. Talagang wala tayong makikita. Mismo, ang inasahan ko na malakas doon, sana, ito na lang ang isa nakikita ko ng pag-asa, yung sa salin. Kaya lang, ipakita ninyo na tumuloy yun kahit ng Vice President siya, ay maintain pa rin niya na may kasalanan siya sa salin. Tandaan ninyo sa salin, dyan na naig, natalo si Renato Corona. At si Bongbong Marcos, si Miriam Santiago, defensor, at saka si Joker Arroyo ay bumuto, inosente si Renato Corona dahil sa salin. Tandaan niyo yan. Nakita niyo na isa-isa ang reklamo. So, do not speculate. Let us be realistic. Let us face the truth. Kung anong meron. Babasahin ko lang, mag-shoutout na ako sa inyo. At least kayo lahat nakakita kung anong ginawa natin dito. Ay, Rolando, Wonder Mike, Romulo Domingo, Iwatani, Japan. Magandang, sobrang lamig, no? Malamig sa Japan. June Kabinbin, good morning. Totoo ko sa ating kabubukas dito. Saan ba yan? Sige, ipaki-message mo ako. Ano bang meron dyan bukas?
Teresita Sapalaran, good engineer, morning engineer Toto, Lorenzo Mercurio, hi Dr. Toto Kausing, huling pag-asa ng Senado para patunayan na may silbi pa sila. I-convict dapat si Sara Duterte. Too obvious. Okay ha, palpak pala ang impeachment nila kay BP Inday Sara. Minadali lang kaya tukoy palpak. O yan, you saw it. You saw it. You saw it with your eyes. Iba talaga ang pera ang gumalaw. Yan, Renato Inorino. Wala finish. Wala nga. Nahatulan ng SI Dutae, guilty warrant of arrest is coming. Iba pa yun, hinantay natin, ICC na lang pag-asa natin. Sa Kongreso wala natin pag-asa. So, ICC palpak din, impeachment palpak din. Nako. Yun, Susan Godines, hayaan natin litigation siya at doon natin malaman. At yan, pag mangyari niyan, sige malaman natin. I suspect na lalong sisikat si Sara dito. Nako. Music lover, paano naman kung sinasabing meron siyang binili pero asa ng ebidensya? Yan po, music lover, ang tinatanong natin. Hinahanap natin ang ebidensya. Hindi man natin pwede patayin ng tao na walang ebidensya. Gen Z voice, Saldico, tumakas na dahil makukulong sila dahil diyan sa BI scam. Ano mali? O yun. Sa totoo lang, naniwala na ako na minadali yung impeachment para matabunan ang pinaka-scandalous, pinaka-corrupt na budget na nangyari sa Pilipinas. Ganon na po ang aking conclusion sa ngayon. Maria Javier, good morning. Senator Toto Kausing. Gen Z Voice, taong bayan ng husga dyan. Okay, payback time natin is May 12, 2025. Alam nyo na kung ano ibig sabihin. Niluloko lang tayo ng mga congressman na ito. Percival Tabao, good AM po, Engineer Doc. Eddie Calalo, pwede naman magkaroon ng special hearing ang impeach si Sara. Wala na akong pakialam kung may hearing pa o wala. Pag ganito, nawalan ako ng gana. Akala ko malakas. Gen Z Boys, saldi ko, tumakas. Okay. Susan Godines, correction po, bibigay pinya, donation, may katibayan po siya. Anong donation? Ay, hindi na pinag-usapan doon. Ang tanong pinag-usapan, sapat ba ang ginawa para siya tanggalin pang opisina? Ibang isapin yun. Ibang usapin yung magsampa ka ng kasong krimen. Dapat sampahan nyo lang ng kasong malversation. Gano'n na lang. Kasi mag-impeachment kayo. Revenge cut, paglilihis lang yan sa by scam issue. Tama. Paglilihis ang pagbasa ko rito. Kevin Gasman, good morning po, Dr. Engineer Toto. Tapos hindi po nga po dumaan sa Committee Injustice. Kaya nga palpak. Dapat dinaan na sa committee hearing. Mabilisan. Para naman may mga matatalinong congressmen ay magkaroon ng boses. Ang problema ito, hiniwalay nila yung mga matatalinong congressman eh. Sila lang ng mga bobo ang gumawa niyan eh. So, tostado pa rin ang impeachment nila, pati kasi lalong nag-iyakan ng mga loyalista at dilawan ka kami. Huwag naman, ako dilawan ako, pero hindi ako umiiyak. Naasar lang ako. So, Maria Javier, ang sabi noon sa ni Senator Ches, pagdating sa Senado, dahil trabaho nila yan, gagawin nila. Sige, gagawin para mabilis ang pag-acquit kay Sara. Yan ang problema ko. Music lover, na i-donate yung laman ng suhol kay Ma'am Mercado sa isang institusyon, may resibo. O sige, titingnan natin. Ngayon, that is a good chance kung meron man. Pero ang problema, walang ebidensya na kay Sara nanggaling. Ang nagbigay si Mr. Pajardo. So, yan ang problema natin. Paano natin i-connect ngayon si Pajardo kay Sara? Alahalahan ninyo si Pajardo ay bata ni Sara. Aamin ba yan? O, yan ang tanong dyan. Mel NSG, paano yung video message nilang galing kay First Lady Engineer Kausing, sino kaya mapapahiya? Mapapahiya lang mga Marcos dito sa totoo lang. Susan Godines, I believe, kung Luistro by saying malakas, ay wala. Kwento, nakita na nga natin ang akusasyon. Kaya si Luistro, nagmamayabang lang yan kasi maraming hanga sa kanya. Pero the truth is, walang laman ang kanyang salita. Ito, nakita na natin ang laman, walang laman. Ann Santos, good morning, Atty. General Toto, Kausing, keep it up. Millionaires J, remember, my video message instruction galing kay, galing kay First Lady, instruction, gagamitin, narinig ko yan kay Sara. Gagamitin daw ni Sara, laban sa kanyang depensa. Pero hindi ko alam. Ang problema niyan, yung video na yan, hindi na ipresenta sa hearing. Yan ang problema ko. Colin Banson, Luis Truha, tinatago niya, asawa niya may kaso. O nga, may kasong rape yung asawa ni Luis Truha, tinatago niya eh. Di ba? Kaya sabi ni Jesucristo, those who believe that they are innocent, cast the first stone. Kung sino ang unang naniwala na siya innocent, isa ng unang bumato. Oh,
Haha, mga lawyer nagsalita na palpak din pala itong impeachment nila. Ay, yan na, ebidensya, palpak na, nabasa na natin lahat. Hindi kilala dito sa Laguna may property si Sara sa barangay. Mas maganda pa yung ebidensya mo. Eh bakit hindi nasama yan? Ibig sabihin, mahina ang investigador nila. Music lover, Milinis J, Aida Alde Romero. Haha, sa sobrang pagmamadali, pumalpak. Yun, pagmamadali po. Wonder Mike, music lover, Maria Alexandra Tugas, magandang umaga anak. Ay anak ko to. Anak ng aking kapatid na si Ging Priscilla Arlene Kausing. Correct ebidensya ang kailangan para mapatunayan. Isampa nyo lang, mag-investigate pa kayo more pa. Investigate pa kayo more para makakuha pa ng ibang ebidensya. Ibigay nyo sa investigating body. Ibigay nyo sa police investigator na magaling. Para iyan ang mapapalakas ang kaso. So, music lover, Melinis J, hindi lang labag sa batas na itago mo ang asawa, kapatid o magulang mo. Si Jinky Luis may sarili ding kasalanan sa batas. Hindi kalalo, talinaw ng ebidensya, umamin na yung mga staff at DNNGA. Di niya sagutin yung mga katanungan, hindi po maging ebidensya yung hindi pagsagot. Alalahanin nyo, hindi kalalo. Yung hindi pagsagot, dawagkos kung sino nag-akusa, siya may obligasyon magpapatunay. Yung inakusa na ay pwedeng manahimik. Ganun lang ko simple. Saldi Duca, katuto, ano ang nangyari sa kandidatura mo? Ay wala tayong magagawa, hindi pa sinama eh. Christopher Talabukon, kailangan na maumpisahan na ang impeachment para magkaalaman na. Ay pag maumpisahan, malamang maabsilto kagad si Sara. James Hughes, good morning, watching from Montreal, Canada. Pero magtutuloy pa rin ako ng aking petisyon sa Supreme Court. Sa Monday, papile ko. Sasabihin ko, utusan na ang Senado na ipagulugin ng impeachment para malaman ng tao kung sino nagsasabi ng totoo at sinong nagsisinungaling. Erwin Barrera, Road to 72. Salamat po, Erwin. Music lover, tuwang-tuwa mga DDS kay Sir Toto. Tapos, bigla kayong mainis sa kanya dahil ilalaglag naman niya si Sara. Walang problema. Fair lang tayo. Rems, good day po. Attorney Toto Kabunyog. Jimmy Repagita, magandang umaga, Dr. Toto Kasing music lover, Matrix. Malabo yan. Dapat itanong sa bala kung siya ay pumatay. Sino pumatay? Bala niyo lang itanong. Music lover, Melinis J. Tapos Rems, morning po, Sir Music lover. Teofilo Laulingko. Good morning from the home of the giant lanterns of the city of San Fernando. Wow, mga kabalin ko dyan. Kumusta kayo? Maya Paabak. Ryan Scott, halatang halata, walang alam gumawa niyan. Halata po na hindi alam, mahinang abogado gumawa nito. Music lover, Melinis J, kahit sino tanungin mo lang, kung may kaibigan ka abogado sa Pilipinas, tanong mo sa kanya. Efren Galapati, good morning po sa tanan ng mga taga Siaton. Siaton, Negros Oriental. Alam nyo na. Alam nyo na ibig sabihin. Tingnan yung kaso, walang kwenta. Matrix, interpretasyon, opinion. Yun. Saldi Digduka, sinasayang mo lang. Panahon mo dyan, baka katoto, yung kandidatura mo, ayusin mo. Wala natin magagawa kung ayaw ng Supreme Court. Pastora Raila, Shalom. Rems, mayroon pa po nag-utos na mataas pa kay Bantog po, attorney. Yun, saan? Saan na nag-utos? Yun ang kailangan natin. Bakit hindi lumalabas? Raven Scott, babaw naman ng reklamo ng mga yan. Dapat nga nilagay niya sa reklamo nila, mayroon palang ibang ebidensya. Ang problema sa gumawa ng reklamong ito ay umasa lamang sila kung ano ang nagawa ng Committee on Good Government at saka ng Quadcom. Dapat lumabas kayo. Nagiging tip sa inyo, gamitin nyo tip kung ano nakuha ng Quadcom at saka Good Government Committee. At doon kayo lalalim. Saan kayo pupunta? Dali lang. Gen Z, Saldi Duca, katuto, ano ba na status mo sa Comelec? Wala pa. Raven Scott, Rodney Haqueño, hello Toto, attorney. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Christopher Talabucan, kailangan mo umpisa na ang rules of impeachment. Music lover, tapos pati rally nila palpak din. Mga realista, Saldi Duca, Melinis J, music lover, Polo Carpio, okay? So, Margie Buenafe, Saldi Duca, music lover, Ryan Scott, Saldi Duca, Bel Bilandres, magandang umaga, morning. Music lover, Abisja. Tapos Melinis J, Bebet Bautista,
Mel NSJ, sino pa? Evangeline Cardinal, Sebastian Sartin Gonzaga, Ariel Israel, Sofia Mi, Mi, Romayrilo Roca, Best TV, magkaroon ng war on drugs at pinag-igting iba yung war on drugs hindi kasama sa kaso dito yung Ezekiel lang na music panahon pa ng mayor siya. Okay, music lover, Mel NSG, Wonder Mike, Juana Lauyan, mawalang galang na Sir Toto. Huwag ka namang masyadong nagmamagaling sa sinampang kaso. Hindi ako nagmamagaling, tinignan na nga natin eh. Binasa na nga natin, nakita na natin. Ha? Wala akong respeto sa HOR, yung ganitong trabaho. Pasensya na. Hindi ako respeto. I will not apologize to them. Kagaya ka insurrecto. Kung mali, mali. Antonio Bensuceso, mabuhay. Music lover, Feliciano Calvo. Good morning, Atty. Toto. Alam ko magaling ka. Ang hindi ko gusto sana, pinagsalitaan mo lang ng abogado parang, ay tama, totoo naman. Dapat murahin ang lahat ng abogado para magiging magaling. Hindi yung kontento lang, binabayaran kayo ng pera, kung ano-ano lang. Di ba? Dapat may obligasyon kayo sa client niyo, ayusin niyo ang trabaho niyo. Ito, mahinang trabaho to. Kalbo yung katotohanan. Kausing para senador sa 28, original na maisog, matalino, mautog, Uragon, Cirilio Cabacay, Crispin Rivera, Maya Paabak, Engineer, Ireneo Balbuena, Villanueva, totoo, your oral agreement is weak. There are 12 congressmen have different argument. Why? Wala nga kwenta. Lumabas, ito na nga, bakit ba tayo pupunta sa argumento? Ito na nga papel nila na ginawa nila. Huwag ka na lumabas doon. Ito na yung kaso. Ireneo Villanueva, you must also know the rules of the game. Reggie Riga Felipe. Kahit anong sinasabi, akala ko nga malakas kasi iba sinasabi na sa mga press con eh. Iba naman ditong laman. So, AD Boy Channel, Music Lover, Mel NSG, Ireneo Villanueva, Cassandra Daisy, we should be paid a lot of money for your brilliant opinion. Okay lang, Polo Carpio, Ben Reclamador, inisyal lang naman yan. Hindi na po inisyal ito na po lagay Ben Reclamador. Ito na po ang lahat. Music Lover, Feliciano Calvo, Belenes G, Music Lover, sino pang iba? Jose Quintal Santa Ines, when impeachment court, Senate convenes on June 25, Bato will no longer member. Hindi pa kasi June 2 pa lang eh. Member pa sila. Kahit natalo si Bato, hanggang June 30 yung term niya. So, tapos si Irene Villanueva, sino pang iba? So hanggang dyan na lang, Alex Ulin, Rogelio Tapado, Edgar Makinana, negligence on the part of BP Sara kasi siya, kung negligence, hindi sapat matanggal ang tao sa trabaho. Joy Heaven. So, okay. Agad yan naman. Renren Binaflor, Joseph Adams. Okay. Sino pa? Music Lover. Okay. Hanggang dyan lang at Perni Pinto, Jordan, Feliciano Calvo. Magandang umaga. Sara Duterte. Tanga na, lamang ka din.